Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napakalaking development, ang tinatawag ng ilan na triple kill para sa South Korea. Tatlong proyekto, tatlong branches ng ating armed forces, at iisang bansang partner, South Korea. Frigates, multi-role fighters, at submarines, lahat ito posibleng manggaling sa iisang bansa. Pero bakit nga ba tila napapalapit ang Pilipinas sa South Korea pagdating sa defense acquisition? At gaano kalalim ang ugnayan ng dalawang bansa pagdating sa military modernization? Tara, himayin natin isa-isa. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ngayon, pag-uusapan natin ang isa na namang napakalaking development sa pagitan ng Estados Unidos at mga bansa sa Southeast Asia, lalo na ang Pilipinas. Unahin natin ang frigate acquisition project ng Philippine Navy. Sa ngayon, under negotiation ng bagong batch ng frigates kasama ang HD Hyundai Heavy Industries, ang parehong kumpanyang gumawa ng dalawang Jose Rizal class frigates na kasalukuyang nasa serbisyo na ng ating Navy. Pero ito ang exciting part, ayon sa mga ulat, ang bagong design na inaalok ng Hyundai ay slightly bigger at mas advanced kaysa sa Jose Rizal class. Ito ay ibang klase ng barko at hindi kapareho ng Miguel Malvar class corvettes, na dalawang unit ang na-deliver ngayong taon 2025 bilang bahagi ng Corvette Acquisition Project. Kung matutuloy ang kasalukuyang negotiation, posibleng ma-award na ang kontrata bago matapos ang taon, na magdadagdag pa ng dalawang modern frigate sa fleet ng Philippine Navy. Kung titingnan, ito ay malinaw na pagpapatuloy ng matatag na partnership sa pagitan ng Pilipinas at South Korea. Ang bagong frigate design ay inaasahang may mas advanced radar system, mas mataas na firepower, at posibleng may integration para sa Vertical Launch System, VLS, isang capability na matagal nang inaasam ng ating Navy. Sa madaling sabi, kung may tuloy ang proyektong ito, makukumpleto ng South Korea ang naval surface strike capability ng Pilipinas, mula sa mga FA-50 sa ere, hanggang sa mga frigates at corvettes sa karagatan. Pero teka lang, hindi lang pala frigates ang pinag-uusapan natin dito. Punta naman tayo sa pinakainabangang proyekto ng Philippine Air Force, ang Multi-Role Fighter, MRF, project. Sa ngayon, alam natin na ang dalawang pangunahing contender ay ang Subgripen mula Sweden at ang KF-21 Boramae ng South Korea. Pero ayon sa mga ulat, lumalakas ang posibilidad na mas piliin ng Pilipinas ang KF-21. Bakit? Una, dahil sa funding limitations at loan cap law ng bansa. Mahigpit ang batas pagdating sa foreign loans para sa military hardware, pero kung makahanap ang DND ng legal workaround o foreign loan backup, magiging mas madali ang financing. Pangalawa, production capacity ng KAI, ang Korea Aerospace Industries. Ayon sa mga balita, established na ang mass production line ng KF-21, kaya mabilis nilang kayang mag-deliver ng mga jets kapag na-finalize na ang kontrata. At eto pa, ayon sa ulat ni @Mason_8718 sa X, Twitter, interesado ang Pilipinas na bumili ng 12 units ng KF-21 Boramae. Kung matutuloy, magiging unang foreign customer ang Pilipinas ng 4.5th generation fighter jet na ito. Sa capability side, hindi basta-basta ang Boramae. By 2027, inaasahang magkakaroon na ito ng air-to-ground capabilities, sa tulong ng mga defense companies gaya ng LIGNEX at Hyundai Rotem, na kasalukuyang nagde-develop ng long-range missiles para dito. Target ng South Korea na makumpleto ang flight tests by June 2026, kaya kung magkadil sa 2026, pwedeng magsimula ang delivery by 2027. Perfect timing para sa Horizon 3 phase ng AFP modernization. Ang KF-21 ay nakikitang future-proof at mas mura kumpara sa ibang Western fighters tulad ng F-16V o Gripen E sa performance, kaya nitong makipagsabayan sa J-10 at J-35 nanograms China, kaya perfect ito para sa defense posture ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kung tutuusin, ito na ang natural evolution ng FA-50 na parehong gawa ng KAI. Kung paano naging matagumpay ang FA-50 sa ating Air Force,
ay posibleng maulit sa Boracay, pero sa mas advanced na antas. At ayon sa Korean media, Block 2 variant daw ang tinitingnan para sa Pilipinas, may mas advanced sensors, mas powerful radar, at mas flexible weapon integration. Kung totoo ito, mukhang handang-handa na ang Philippine Air Force para tanggapin ang susunod na henerasyon ng Korean fighter jets. At panghuli, ang pinaka-ambisyosong proyekto ng lahat, ang Submarine Acquisition Project ng Philippine Navy. Kamakailan, nakumpirma ang meeting ni President Ferdinand Marcos Jr., kasama ang executives ng Hanwha Ocean, dating kilala bilang Daewoo Shipbuilding at Marine Engineering, DSME, para pag-usapan ang kanilang alok na KSS-3PN attack submarine. Hindi lang basta alok ng submarine, kundi kompletong submarine package, kasama na ang training program, capacity building, at maging submarine-based construction sa tulong ng Republic of Korea Navy Submarine Command. Ayon sa mga insider, bihirang makialam ng direkta ang presidente sa mga modernization deals. Karaniwan, ang DND o Department of National Defense lang ang humaharap. Kaya ang direktang paglahok ni PBBM sa meeting ay malaking indikasyon na priority project ito. At kung maipasa ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang legal framework na magpapahintulot sa DND na gumamit ng foreign loans para sa long-term financing, magiging mas madali ang procurement ng mga submarines. Originally, ang Philippine Navy ay nag-request ng 3 submarines sa initial batch, at 3 follow-on unit sa mga susunod na taon, 6 lahat sa loob ng Horizon 1 hanggang Horizon 3. Ngayon, kung matuloy ang Hanwha deal, posibleng 2 hanggang 3 KSS-3PN submarines ang unang batch, na magbibigay sa Pilipinas ng true undersea warfare capability, isang aspeto ng defense na wala pa tayo hanggang ngayon. At kung South Korea ang partner natin dito, malaking advantage dahil may training at operational experience na pwedeng i-share ng ROK Navy, lalo na sa crew formation at maintenance. Hindi rin malayong magtayo ng submarine training center sa Pilipinas, kung saan mismong mga Korean experts ang magtuturo sa ating mga future submariners. Kung tutuusin, sa 3 proyekto, frigates, fighters, at submarines, pare-parehong nasa kamay ng mga Korean defense companies. HD Hyundai para sa Navy frigates, Kai para sa Air Force MRF, at Hanwha Ocean para sa Navy submarines. Ibig sabihin, kung lahat ito ay maaprubahan, magkakaroon ng tinatawag na triple kill win ang South Korea sa Philippine defense modernization. Pero beyond the contracts, ang tanong, strategic partnership ba ito o dependence? On one hand, South Korea has proven itself as a reliable and trusted defense partner. Mula sa FA-50 hanggang sa Jose Rizal class, consistent ang kanilang delivery at after-sales support. On the other hand, kailangang siguraduhin ng Pilipinas na hindi lamang tayo umaasa sa isang source, para maiwasan ang dependency risk sa supply chain at technology transfer. Gayunman, may benepisyo din ito, kapag galing sa iisang bansa ang multiple systems, mas madaling i-maintain, i-upgrade, at i-integrate ang mga platform. Kung magtatagumpay ang lahat ng proyektong ito, posibleng sa loob ng 5 hanggang 7 taon, magkakaroon ang Pilipinas ng modern Navy na may frigates at submarines, at Air Force na may 4.5th generation fighters. Sa ngayon, hinihintay na lamang natin ang formal awarding ng frigate contract, ang final selection ng MRF, at ang approval ng submarine project matapos ang mga high-level talks. Lahat ng ito ay nakaayon sa Horizon 3 phase ng AFP modernization, na tumatakbo hanggang 2030. Kung matutuloy ang lahat, magiging historic moment ito para sa Pilipinas, hindi lang dahil sa dami ng proyekto, kundi dahil sa depth ng partnership sa pagitan ng Pilipinas at South Korea. Mula sa mga jets sa ere, hanggang sa mga barko at submarino sa karagatan, mukhang ang hinaharap ng ating defense modernization ay may kulay asul at pula, ang kulay ng bandila ng South Korea. At dyan nagtatapos ang ating malalimang pagtalakay sa tinatawag na triple kill para sa South Korea, ang sabay-sabay na posibilidad ng frigate, submarine, at fighter jet deals ng Pilipinas sa ating Korean defense partners. Ano sa tingin ninyo? Magandang hakbang ba ito para sa long-term modernization ng AFP, o masyado bang umaasa ang Pilipinas sa iisang bansa? E-comment ninyo sa ibaba ang inyong opinyon, at huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang Taglish Defense updates dito sa ating channel. Maraming salamat sa panunood.
Hanggang sa susunod na ulat, mabuhay ang sandatahang lakas ng Pilipinas.